Hello guys! Welcome back again dito sa aking YouTube channel. So for today's video, so ngayon guys ay mag-share ako sa inyo ng tips kung paano paramihin guys ang customer sa ating tindahan. Ayan, so ito guys ang i-share ko sa inyo is base ito sa aking experience sa aming tindahan. So ito guys ang ginagawa namin. So gusto kong i-share sa inyo. So bago ko i-share sa inyo, so ngayon guys, ayan, gabi na. Mag-update lang ako sa inyo. So ngayon ay 10:14 na ng gabi. So, kakauwi lang namin guys, mga 9:30 na kami nakauwi, galing pamimili. So, ayan, katatapos lang namin maghapunan. So, ito guys yung aming mga pinamili. Ayan, pakita ko sa inyo. Ayan yung mga bigas. Meron tayong 2 sako ng bigas. Mga karton. Ayan, then meron pa dito guys. Ayan, sa aking likod. Ayan, mga karton. So, bukas ko na guys, i-haul sa inyo ang aking mga pinamili. So, ayan, update na naman tayo sa mga pinamili. So, ngayon, ayan, magbibigay lang ako ng tips, simple tips, ayan, kung paano paramihin ang customer sa ating tindahan. So, sa akin guys, ayan, ito yung mga ginagawa ko. So, meron akong listahan dito para hindi ako makalimot sa aking mga sasabihin. Dahil baka may bumili at ayan, malimutan natin kung ano yung kasunod na i-share natin. So, ayan guys, balik tayo. Meron lang mga bumibili. So, yung nagbibigay isang aking partner. So, ayan, tumigil lang ako guys sa pagsasalita dahil, ayan, nagtagalog tayo. Then kami guys is Bisaya. So, ayan. So, number 1, tips. So, ayan guys, balik tayo. Meron lang nagpa-Gcash, 300 pesos. So, ayan, malakas ang Gcash sa gabi. So, ngayon guys, medyo matumal na. Wala na masyadong bumibili. So, ang bumibili na lang dito is nagpa-Gcash, sigarilyo, ayan lang. So, pagkatapos namin ito is magpo-close na kami ng tindahan. Dahil gabi na, so bukas na naman guys. So, bukas na naman guys, magbubukas kami ng maaga. So, ayan guys, balik na tayo. Hindi tayo magkapagpatuloy dahil may mga bumibili. So, ayan guys, balik tayo. So, number 1 na tips ko. So, kailangan na kumplituhin natin ang ating mga paninda kung kinakailangan. Ayan, dahil ito guys, kapag kumplito tayo sa ating mga paninda, so kapag bumili si customer sa ating tindahan, kung ano yung hinahanap niya, ay meron tayong maibigay sa kanya, is dito na siya pabalik-balik sa ating tindahan. Hindi na siya pupunta sa iba. Kailangan nating ilista kung ano yung hinahanap nila na wala tayo. Ilista natin para sa susunod ay maibigay na natin yung gusto nilang bilhin na wala tayo at wag nating sabihin na wala na. Kailangan ang sasabihin natin is naubusan. Ayan, mamimili pa. Ayan. So, ganun guys ang ginagawa ko dito sa aming tindahan. So, lagi tayong may stock. Ayan, para pag merong bibilhin si customer sa ating tindahan is meron tayong maibigay. Ayan, kapag wala tayong stock lagi sa ating tindahan is pupunta sila sa iba at doon na sila guys bibili. Dahil lagi kang walang stock. So, kailangan lagi tayong may stock. Ayan, namimili tayo lagi. Kung ano yung mga kulang, dapat ilista kaagad para mabili kaagad. So, ibig sabihin guys, sa pagpupito ng ating mga paninda, meron tayong mga item na nabili natin sa grocery. At hindi lang yun, meron din tayong load, ayan, Gcash, mga frozen goods. So, yan guys, dito sa amin, kailangan meron tayong panggatong na kahoy. Ayan, kasi sa amin, hindi uso ang uling. So, may uling din kami guys at uso sa amin is yung kahoy. Ayan, butin. So, ayan guys, yung ibig kong sabihin. Ayan, meron tayong bigas. Pag may bigas tayo, kailangan din nila bumili ng mga ulam. Ayan, kailangan nating meron tayong itlog, mantika. Dahil kapag bibili yung ating customer ng itlog, bibili yan ng mantika. Ayan. So, kailangan din nating mag-repack ng madami. Ayan, para may mga customer kasi guys na maghahanap sa ating tindahan ng mga patingi-tingi. Ayan. So, kaya bumibili sila sa ating tindahan dahil kapag doon sila sa mall, bibili sila ng maramihan, bultuhan. So, mauubos na yung kanilang budget kapag doon sila bibili at ano pa sila guys, pipila pa. Then dito sa ating tindahan, hindi na sila magpipila. Ayan, at agad-agad nilang mabibili kung anong gusto nilang bilhin. So, ayan.
Then number 2 naman na tips kung paano padamihin ang ating customer sa ating tindahan. Dapat consistent tayo sa pagbukas-sara ng ating tindahan. Ayan, so agahan natin ang pagbukas ng ating tindahan dahil may mga bibili guys kapag mga 5 o'clock, kahit 5 o'clock ng umaga. Kasi yung iba pupunta sa school at yung iba naman is pupunta sa kanilang trabaho. Ayan, kaya maaga silang gigising at maghanda pa sila guys ng kanilang agahan. Ayan, so kapag hindi sila nakapamili sa kung saan sila nagtatrabaho, kung sa bayan man, ayan, kasi matagal silang uuwi kapag sila ay nasa trabaho. So, pag kinabukasan, sa sari-sari store talaga sila pupunta. Ayan, sa ating sari-sari store, maghahanap sila ng bigas, itlog, ayan, yung mga pang-ulam nila, pang-sahog, ayun, yung mga rekado, ayan, dapat meron tayo. At kailangan laging may tao sa ating tindahan. Hindi natin papabayaan ang ating tindahan, laging may nakabantay talaga para pag may bumili, agad-agad nating maibigay sa kanila yung gusto nilang bilhin para hindi sila mainip. Hindi yung magbubukas ka lang kung gusto mo, ayan. So, kailangan talaga magbukas ka ng maaga at sa gabi naman magbukas ka ng late na sa gabi, mga 11 o'clock, ayun, okay. Okay naman yun guys, mga 11 o'clock ka magsara kasi may mga bibili pa na, kapag gabi na, gaya dito sa amin, ayan, pag mga 10 o'clock to 11 o'clock, meron pang maghahanap guys ng mga Gcash, ayan, sigarilyo, so ayan. So, pangatlong tips naman, kung paano padamihin ang ating customer para, ayan, ganahan yung ating customer na bumili sa ating tindahan. So, dapat maganda ang ating pakikitungo sa kanila. Dapat na maganda ang ugali natin sa, lalo na sa mga bata. Kasi yung mga bata, yan talaga guys dito sa amin, kapag walang pasok, Sabado or Linggo, kahit Lunes to Biyernes. So, mga bata talaga ang mas madaming bumibili kasi sila yung inuutosan ng kanilang mga magulang. Kasi yung mga magulang nila, yun ang magpe-prepare ng kanilang mga kailangan at yung mga anak nila is yun ang uutusan nila magdadala ng listahan. So, dapat maganda ang ating pakikitungo para ganahan yung mga bata na bumili sa ating tindahan at maglalagay tayo ng yung mga paborito ng mga bata para dito na sila lagi sa isipan nila kapag sila ay inuutusan. So, dito sa ating tindahan sila pupunta dahil marami tayong mga tinda na nakakaakit sa kanilang mga mata. Ayan, kasi mga bata, mahilig talaga sa mga matatamis, ayan, yung mga pagkain na yung nahiligan talaga ng mga bata. Ayan, so kaya dito sa amin, nagtitinda ako ng mga candies, chocolates, merong gamis, ayan, may mga tagpipiso pa, 4-5 piso, 3-5 piso, so ayan, kaya marami ang mga bata na pabalik-balik sa aming tindahan dahil marami kaming mga tinda na paborito talaga nila, ayan. At ayan, kapag sila ay bumili, huwag nating susungitan kasi pag nasungitan natin sila, hindi na yan babalik. Sasabihin na nila kapag inutusan sila ng kanilang magulang, ayaw na nilang bumili sa iyong tindahan kasi masungit yung tindera. Ayan. Meron silang parang trauma na kapag sila ay napagalitan, bumili lang naman sila, bakit na pagalitan sila ng tindera? Ayun, dahil masungit yung tindera, kaya hindi na babalik yung customer. Kaya kailangan lagi talagang smile, nakasmile tayo sa ating customer, kahit pagod tayo, kahit inaantok tayo, ayan, bigyan natin sila ng halaga kapag sila ay bumili sa ating tindahan at tatanungin natin sila kung ano yung kailangan nila para maibigay natin kung ano yung hinahanap nila sa ating tindahan, kung ano yung gusto nilang bilhin. So, pang-apat, ayan, na tips para dumami ang ating customer sa ating tindahan. So, kailangan mabilis tayong magbigay sa ating customer. Ayan, para hindi mainip yung ating customer sa kahihintay. So, kailangan na ang ating tindahan, meron tayong mga nakaripak na. So, yung mga bigas, meron na tayong tag-1 kilo. Ayan, dito sa amin, mabenta talaga itong 1 kilo, 1/2 kilo. Ayan, mantika. Kailangan may nakaripak na tayo na tag 5 pesos, 10 pesos, 1/2 packet para agad-agad talaga nating maibigay sa kanila. Ayan, may plastic na tayo na nakasabit para kukuha tayo ng plastic, lagyan ng mga pinamili nila. Ayan, mabilis lang talaga ang pagbigay natin. So, ayun naman guys.
Kasi meron akong kakilala na sabi nila gusto nilang magtindahan. Gusto daw nilang magtayo ng tindahan kasi may tindahan na katabi ng kanilang bahay. Ano daw, matanda daw yung nagbabantay at ang tagal daw kumilos. Ayun, so mawawalan talaga ng gana yung ating customer kapag ganun tayo. So, kailangan kapag meron tayong tindahan, dapat alam natin kung ano yung kailangan nating gawin, ibigay na serbisyo sa kanila. So, kailangan talaga nating mabilis tayong kumilos. Ayan, yun lang guys. Ayan. So, ito lang yung mga ginagawa namin sa aming tindahan. So, ang unang tips ko, ayan, so balikan natin guys, i-reveal natin yung unang tips ko kung paano ko pinapadami ang customer dito sa aming tindahan. So, kailangan na kumpleto ang ating mga paninda hanggat maaari. So, number 2 naman, consistent tayo sa pagbukas-sara ng ating tindahan. Ayun, hindi papatay-patay yung ating tindahan. So, number 3 naman, maganda ang pakikitungo natin sa kanila. Ayan. So, dapat hindi mainitin ang ating ulo para yung mga customer natin is pabalik-balik na bumili sa ating tindahan. Then, pang-apat naman, so kailangan mabilis tayong kumilos. Ayan, para hindi mainip ang ating customer. So, ayan lang guys. Ito lang yung share ko sa inyo for today's video. Nag-share lang ako sa inyo ng simple tips. So, ito guys yung experience ko, ginagawa ko dito sa aking tindahan para ganahan yung aming mga customer na dito bumili sa aming tindahan. Kaya dumami yung mga customer namin na bumili dito sa aming tindahan. Kasi yung iba naming mga katabi dito na tindahan, kulang-kulang yung kanilang mga paninda. Ayan, kami is kinakumpleto namin guys kung ano yung hinahanap ng aming mga customer. So, meron kaming mga stock na wala sa aming tindahan. Yun guys, hindi mabenta na sa amin. So, itong mga nandito, ito guys yung mga binibili talaga ng aming mga customer. Kaya, ito lang yung makikita ninyo ng mga paninda ko dito sa aming tindahan. Ayun. So, ayan lang guys. Dito ko na lang tatapusin itong aking video for today. So, sana inagustuhan ninyo. So, ayan guys. Thanks for watching.